Ipapakita ko po sa inyo kung gaano po ka-strong leader o strong president si Pangulong Rodrigo Duterte, at hindi lang po strong leader kundi may malasakit po sa mga Pilipino. Pakinggan nyo po itong video na ipapakita ko sa inyo o ipaparinig ko po sa inyo kung bakit ko po nasabing napaka-strong president si Pangulong Rodrigo Duterte at napakabuti po ang kanyang puso para sa mga Pilipino. Pakinggan nyo po ito. Give us back those biling gigabel. They are ours. O di ba? Isa yung patunay kung gaano ka-strong leader si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nabawi po niya yung bill na kinuha ng Amerika mula sa Pilipinas nung panahon ng giyera. Parang nasa mga 117 years na po yata yan nandoon sa Amerika. Yang balagiga bill na yan. Tatlo yata yun, tatlo. Pero nakuha po o naibalik po sa Pilipinas dahil kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun po ka-strong leader si Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin mo, ilang taon nang nakaraan, 100 of years, yung bill na yan na kinuha ng Amerika nung panahon ng giyera. Nabawi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napakaraming presidente na po dumaan sa Pilipinas. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte lang po ang nakabawi ng bill na yan sa simbahan na yan. Nabawi po niya mula sa Amerika. Ganon po ka-strong leader ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito, isa pa, pakinggan nyo itong ikinukwento ng isang OFW kung bakit napakabuting puso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan sa Pilipinas o sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga OFW. Dito natin makikita kung gaano niya kamahal at gaano po siya ka-strong leader. Biruin po yan. Pakinggan po natin yung kwento ng isang OFW. Hello po, ako po si Ernie Ginoo Tamonde. Nakita niyo na po ako sa ibang social media. At ito pong sasabihin ko ngayon ay dedicated po ito sa birthday po ni Tatay Digong. Alam niyo po, 15 years ago po, ako po yung nabalita na isang Pilipino sa bansang Iran na bibitayin. So, sa bansang Iran po, out of nowhere po ako doon na kung saan wala po akong access sa kahit sa pamilya ko, kahit sa embassy, na i-captured ako ng Iran at inakusahan ng spying at drugs trafficking. So ganun po ang dinanas ko doon at ang hatol ko po bitay kamatayan. So ang masasabi ko po kaya po ako lumabas ngayon dahil ang kaso ko po noon ay napaka-sensitive. Pero nung nakita ko ang sitwasyon ni Tatay Digong, dito po ako naantig sapagkat ang sigaw ng puso ko ay ganito. Can you imagine po, mula sa ilang presidente po ang dumaan, nagsimula kay President Gloria, lahat-lahat po. Pero pagdating kay Tatay Digong, siya lang ang nag-iisang presidente na bayani sa puso ko at hindi lang sa akin, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Alam niyo kung bakit po? 5 Iranian po ang pinagpalit ni Tatay Digong para lang makabalik sa akin. Makabalik ako sa bayang sinilangan ko po. Ako, ordinaryong tao lang po, pero yung 5 Iranian po na pinagpalit niya sa akin, mga high profile po yun ng mga tao. Ganun ko po nakita ang halaga sa isang ordinaryong Pilipino. Pero binuwis ni Tatay Digong ang kanyang buhay, pagpalit lang ako noon para ako makabalik. Kaya po, sa dinanas ko noon, napakasakit. Ang tagal kong tahimik, pero ngayon lumabas na po. Bakit? Kasi ang dinanas ko sa Iran, sa bansang dayuhan na pinagkait sa akin ang kalayaan. Pinagpalit ni Tatay Digong yun, ang 5 banyaga. Pero napakasakit sa akin ngayon po, sapagat binigay ng kapwa ko Pilipino doon sa ibang bansa para hatulan. Kaya ko po, dito nananawagan. Sa buong bansa, hindi nakikita ng makarabihan, lalo na yung against sa kanya. Dahil ang akala na puro patayan, hindi po.
Ako nag-iisang patunay na niligtas ni Tatay Digong sapagat nakikita niya ang kadugo niya ni inosente sa bansang Iran. Kaya ako nakabalik po. Mga kababayan, sa buong mundo, nandito po ako nananawagan na iisang ordinaryong Pilipino. Ganun po ako pinahalagahan ng ating tatay para makalaya at maramdaman at maranasan ang kalayaan. Gusto lang po ni tatay na palayain tayo sa kasamaan. At alam po ng lahat kung gaano po niya pinapahalagahan ang ordinaryong Pilipino, tayo, laban sa kasamaan. Pero ngayon, siya nagsasakripisyo. Kaya po, ako'y naniniwala na kung paano niya ako kinuha sa Iran at kung tayo'y magkakaisa, kaya nating bawiin si tatay doon sa mga dayuhan. Bring him back! Pabalikin natin si Tatay Digong. Maraming salamat po. Sa birthday ni Tatay Digong, isa lang ang sigaw ko at sigaw nating lahat. Pauuwihan si Tatay Digong sa mas mabilis na panahon. Ako po, 7 months na sa death row. 600 kami pong lahat. Ako po ang naiwan. Death survivor po ako doon. Lahat po nabitay, ako naiwan. Pero po ako'y nakikiusap sa lahat po nating kababayan, lahat po nating mga kababayan na nakakilala, kahit hindi kababayan, kahit banyaga na nakakilala kay Tatay Digong, ako po'y nakikiusap na kahit hindi na tayo matutulog po, huwag na tayo matulog, lahat gagawin natin ang pinaka-the best natin kung ano magagawa natin para lang maibalik po ang tatay natin. Ibalik po natin sapagat siya po ang nag-iisang hero bayani sa lahat po na naging presidente sa ating bayan. Diyan po natin makita kung gaano kabait si Pangulong Rodrigo Duterte at gaano niya kamahal ang Pilipino o ang mga tao ng Pilipino. Ganun po siya kabait. Kaya masasabi ko po napaka-strong leader po talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe po. Kaya mahal na mahal siya ng mga OFW dahil po protektado niya ang mga OFW sa panahon niya. Mr. President, sana bigyan ka pa ng mahabang buhay sa Diyos. Kailangan ka pa namin. Ang mga Duterte lang ang pag-asa namin dito. Wala na. Totoo lang. Kahit sino, di na tayo kailangan pa magtanong. Duterte lang ang pag-asa natin. So ganun po, kaya bumawi na lang po ang mga OFW ngayon dahil alam po nila nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, protektado po talaga sila kahit nasa ibang bansa sila. Hindi lang po yung mga anak nila dito sa Pilipinas, pati na rin po sa ibang bansa. Protektado sila ng isang strong leader na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maaasahan at mapagkatiwalaan po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tulong kapag nangangailangan ka ng tulong, lalong-lalo na kapag nasa ibang bansa ka. Pero ngayon, kita natin, di ba, may kababayan tayong nabitay doon sa ibang bansa. Sinabi pa ni Bongbong Marcos na ginawa na ron nilang lahat. Pero tingnan nyo si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Bibitayan niya yung OFW pero napauwi pa niya dito sa Pilipinas. Na ibalik sa Pilipinas na ligtas o buhay. Ganon po ka-strong leader ang presidenting Duterte. Grabe po ang pagmamahal sa taong bayan. Yan po dapat ang Pangulo. Protektado ang taong bayan. Nawawala yung takot ng mga magulang kapag nasa labas ng bahay ang mga anak. Pero ngayon, gagabihin ang anak mo, kakabahan ka na, matakot ka na dahil na marami na pong masasamang tao ngayon na maglalabasan sa panahon ngayon. So yun lang po mga kaibigan. Kaya kita ko lang sa inyo kung paano po ka-strong leader si Pangulong Rodrigo Duterte. Ingat kayo. God bless po sa inyo lahat.